Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Astro Boy. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang lungsod sa itaas ng mga ulap na tinatawag na Metro City, na itinuturing na isang korona ng mga diamante. Ilang siglo na ang nakalilipas, nang lumalala ang kalagayan ng daigdig dahil sa polusyon, nagpa siya ang mga nagtatag ng Metro City na kumuha ng bundok at lumipad dito sa kalangitan. Ang Metro City ay isang pangarap na lugar na tirahan dahil ang mga tao ay nakatira sa tabi ng mga robot. Halos lahat ng gawain ng tao ay tinutulungan ng mga robot, mula sa paglalaro, pagluluto, paglilinis, at pagpapanatili ng seguridad. Ang isang lalaking siyentipiko ay kinikilala sa pagbuo ng isang robot na pinangalanang Dr. Tenma. Siya ang pinuno ng kumpanya at ang ama ng lahat ng mga advanced na robot na ginawa sa Ministry of Science. Libu-libong robot ang nalilikha araw-araw. Ngunit araw-araw, libu-libong robot ang itinatapon nila sa ilalim ng Metro City. Ang abandonadong ibabaw ng mundo ay naging isang basurahan para sa mga junk robot. Lumipat ang eksena sa pagpapakita ng isang batang lalaki na nagngangalang Toby Tenma. Si Toby ay anak ni Dr. Tenma. Matalino siyang bata dahil madali niyang nasagutan ng maayos ang lahat ng impromptu exam questions na binigay ng teacher at dumiretso sa bahay. Si Toby pala ang pinakamatalinong estudyante sa klase niya. Sa labas ng paaralan, si Toby ay sinundo ng kanyang robot na nagngangalang Oren. Sa kotse, nakilala ni Toby ang hologram ng kanyang ama. Pinayuhan ng kanyang ama si Toby na huwag agad makontento sa kanyang kasalukuyang mga nagawa dahil mahalaga ang pag-aaral. Hindi masando ni Dr. Tenma si Toby pagkatapos ng klase dahil dumalo siya sa isang mahalagang kaganapan kasama ang presidente ng Metro City. Matapos marinig mula sa kanyang ama, sinabihan ni Toby si Oren na baguhin ang kanyang schedule at piliin na pumunta sa Ministry of Science. Si Toby, na dumating sa Ministry of Science, ay sumunod sa kanila mula sa likuran dahil curious siya sa pananaliksik na madalas sabihin sa kanya ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi pinayagan ng kanyang ama at pangulo si Toby na pumasok. Sa ibang lugar si Dr. Elephant ay nagpapakita ng isang asul na nuclear energy core. Ang asul na core na ito ay isang malakas at napakanatural na pinagmumulan ng enerhiya. Ang core na ito ay nagmula sa mga fragment ng isang bituin na nahulog sa lupa at ang tanging natitira. Ipinaliwanag ni Dr. Elephant na sa kabila ng maliit na sukat nito, ang enerhiya mula sa asul na core na ito ay maaaring ayusin at baguhin ang buhay sa lupa na nasira. Ipinaliwanag pa ni Dr. Elephant na nakakita siya ng isa pang nucleus nang makakita siya ng isang asul na core, katulad ng isang pulang core. Ang pulang core ay may hindi matatag na enerhiya at may mga nakakapinsalang epekto kung gagamitin. Ang presidente, na nakikinig, ay tila ayaw kay Dr. Elephant dahil akala niya si Dr. Elephant ay nangangarap lang. Politika ang layunin ng Pangulo sa pagtungo sa Ministry ng Science upang magkaroon ng dahilan ang mga taga Metro City na muling ihalal bilang Pangulo sa susunod na termino. Sinabihan sila ng Pangulo na gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay ipinakita ni Dr. Elephant ang isang malaking robot kung saan ipapasok ang asul na core. Ngunit tumanggi ang Pangulo at nais na isama ang pulang core dahil itinuturing niyang mas nangingibabaw ang masamang enerhiya kaysa sa mabuti. Kapag naipasok na ang pulang core, magsisimulang magpatakbo ang robot ng mga test. Sa una, ang lahat ay naging maayos, ngunit ang robot ay nawalan ng kontrol pagkaraan ng ilang sandali. Kasabay nito, si Toby, na nakakulong sa silid, ay nakalabas at nakalusot sa test room dahil gusto niyang makita ng mas malinaw ang robot. Biglang sasalakayin ng robot ang presidente at sumugod sa kanya. Agad na nilock ni Dr. Tenma ang robot. Pero sinong mag-aakalang nakulong din si Toby kasama ang rumaragasang robot? Dahil hindi nito mapasok ang protective glass, ginamit ng robot ang red core power nito. Dahil dito, mabilis na nawala si Toby sa red core energy. Inalis ni Dr. Elephant ang blue core energy cable upang labanan ang pulang enerhiya ng robot, at sigurado, matagumpay na nahinto ang robot. Sa kasamaang palad, hindi natagpuan si Toby. Ang natira na lang ay ang kanyang sombrero. Pakiramdam ni Dr. Tenma ay labis na kalungkutan dahil si Toby ang kanyang nag-iisang anak.
Pagkatapos ng insidenteng iyon, may ideya si Dr. Tenma na gawin ang robot ni Toby gamit ang DNA ng buhok na naiwan sa sombrero ni Toby. Nang matapos ang robot ni Toby, ipinasok ni Dr. Tenma ang memorya ni Toby sa robot, inilagay rin ni Dr. Tenma ang pinakamalakas na sistema ng depensa sa mundo sa katawan ni Toby, kaya hindi siya natatakot na mawala muli si Toby. Dumating si Dr. Elephant na may dalang asul na core. Mukha siyang nag-aalala at binalaan si Dr. Tenma dahil hindi pa alam ang epekto ng paggamit ng asul na core, ngunit walang pakialam si Dr. Tenma, ang nais niya lamang ay maibalik ang anak niya at maaaring maging perpekto si Toby. Sa wakas, matagumpay na nagawa ang robot na si Toby. Tuwang-tuwa si Dr. Tenma at iniuwi siya agad. Kinaumagahan, nagulat si Oren nang makita ang totoong anyo ni Toby. Sinabi ni Dr. Tenma na mula ngayon, hindi na kailangan ni Toby na pumasok sa paaralan dahil siya mismo ang magtuturo sa kanya. Umalis sandali si Dr. Tenma at sinabihan si Toby na magbasa ng libro, ngunit laking gulat niya nang bumalik siya dahil ang librong hiniling niyang basahin ni Toby ay nasira niya. Nalungkot si Dr. Tenma dahil ibang-iba si Toby sa kanyang dating anak at hindi pa rin niya kayang bitawan si Toby. Samantala, si Toby na bumalik sa kanyang silid ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili, lalo na't naiintindihan na niya ang robotic language nang makita niya ang robot na naglilinis ng salamin sa labas ng kanyang bintana. Sinubukan ng isang usyosong Toby na hulihin ang isa sa mga robot, ngunit sa halip, nahulog ito mula sa kanyang silid sa apartment. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, biglang may lumabas na rocket mula sa paa ni Toby, dahilan para makalipad siya. Lalo siyang nataranta nito. Ganun pa man, sa paglipas ng panahon, nasanay na si Toby at lumipad ng maayos, at napakadali niyang mabutas ang mga bundok. Tuwang-tuwa siya at gusto niyang sabihin agad sa kanyang ama. Sa ibang lugar ay alam ng Pangulo at General ng kanyang hukbo ang isang dayuhang bagay na lumilipad sa Metro City. Ang dayuhang bagay ay ang asul na core energy ni Toby. Pagdating sa lugar ng kanyang ama, narinig ni Toby si Dr. Elephant at ang kanyang ama. Nalaman niyang isa siyang robot na naprogram sa alaala ni Toby noong siya ay nabubuhay pa. Ayaw aminin ni Dr. Tenma na anak niya ang robot ni Toby, kahit siya mismo ang lumikha nito. Nang marinig iyon, pinili ni Toby na iwan sila. Pagkaalis, si Toby ang naging target ng Pangulo, na nais makuha ang kapangyarihan ng asul na core sa kanyang katawan. Nagsimula ang operasyon ng pag-aresto kay Toby. Nang subukang lumaban ni Toby, nataman siya ng isang blast mula sa isang eroplano. Tila gusto siyang patayin ng presidente, at dahil sa putok na iyon, nahulog si Toby sa Metro City Robot Dump. Nakilala niya ang isang robot na aso at ilang bata na pinangalanang Sludge, Cora, Zane, at Widget. Aksidenteng nakasalubong ng mga bata si Toby habang naghahanap ng buhay na robot. Nang marinig iyon, nagpasya si Toby na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan at nangatuwiran na naghahanap siya ng bagong tirahan dito. Biglang may dumating na 3 robot para kidnapin si Toby. Pinangalanan silang Spark, Robot Sky, at Mike ang refrigerator. Tila alam nila ang pagkakakilanlan ni Toby, at sila ang nagbigay sa kanya ng bagong pangalan na Astro. Pagkatapos noon, nagpasya si Toby na bumalik kasama ang mga bata na una niyang nakilala at nagpakilala bilang Astro. Sa kabilang banda, pumunta ang presidente sa apartment ni Dr. Tenma at hiniling sa kanya na kunin ang blue core ni Toby. Nang walang pag-iisip, pinayagan ito ni Dr. Tenma. Samantala, dinadala na ngayon si Astro sa tirahan ng mga bata. Nakilala ni Astro ang isang matandang lalaki na nagngangalang Ham-Egg, isang robot repairman. Ang lahat ng mga bata ay ulila, at ang mga naninirahan doon ay nagiging isang pamilya, kaya hindi nakakapagtakang malugod na tinatanggap si Astro pagdating niya doon. Nang matulog, nakilala ni Ham-Egg si Astro at sinabi sa kanya na siya ang naging pinuno ng pananaliksik sa ministry ng Agham kasama si Dr. Tenma at ang iba pa, ngunit sa ilang kadahilanan, siya ay pinalayas doon. Bago matulog, nagpasya si Astro na huwag ibunyag ang kanyang pagkatao dahil gusto niyang makipaglaro sa ibang mga bata. Kinabukasan, nagpunta si Astro at ang iba pang mga bata upang maghanap ng mga bahagi ng robot na ibibigay kay Ham-Egg. Sa kanilang paghahanap, natagpuan ni Astro ang isang malaking robot na napakaluma. Pumasok siya sa robot at hinanap ang lokasyon ng pinsala sa robot. Pagkatapos nito, ibinahagi niya ang kanyang blue core na enerhiya sa malaking robot.
Hindi nagtagal matagumpay na na-activate ang robot, dinala siya ni Astro kay Ham-Egg. Labis na nagulat si Ham sa pagdating ng malaking robot na binigyan nila ng pangalang Zog. Nang sinusuri ni Ham-Egg ang katawan ni Zog gamit ang isang detector ng enerhiya, aksidenteng nataman nito si Astro, at tila alam niya na si Astro ay isang robot. Pagkatapos nito, nagtulungan si Astro at ang iba pang mga bata upang linisin si Zog. Pinintahan din nila ang katawan ni Zog ng larawang nagustuhan nila. Ngayon ay nag-transform si Zog bilang isang normal na robot na gustong-gusto ng bagong pamilya ni Astro. Noong gabing iyon, nakita ni Astro si Korra na sinusubukang tumawag, ngunit sira ang kanyang cellphone. Kaya't sinubukan niyang tulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang asul na core, at muling binuksan nito ang cellphone. Pagkatapos nito, inamin ni Korra na siya ay taga Metro City at nangako si Astro na ilihim niya ito sa iba. Gusto man niyang mag-open up sa kanya, hindi pa rin nangangahas si Astro na magsabi ng kahit ano tungkol sa kanyang sarili. Si Ham-Egg, na alam niyang robot si Astro at bigla siyang kinurient hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos nito, dinala si Astro sa arena para makipagkumpetensya sa mga robot, nilabanan niya ang mga robot at sunod-sunod na natalo ni Astro ang mga ito. Kahit na ang 12-12 ng mga robot ay sabay-sabay na umatake, madali niya itong natalo. Nakita ni Astro si Korra na nakaupo sa audience, ngunit mukhang nadismaya si Korra kay Astro sa hindi nito pagsasabi ng totoo. Pagkatapos nito, kailangang labanan ni Astro si Zog, ngunit ayaw niyang labanan ang robot na binuhay niya sa kanyang sarili. Buti na lang naiintindihan ni Zog ang nararamdaman ni Astro. Nainis si Ham-Egg na nakita ang closeness nila at sinimulang kinukuryente si Zog subalit hinarang ni Astro. Nagalit si Zog nang makita si Astro na pinahihirapan ni Ham-Egg. Nang gustong tapakan siya ni Zog, iniligtas ni Astro si Ham. Sa kabilang banda, alam ng Pangulo at General ang kinaroroonan ni Astro, at nang hindi nag-iisip, nagpakilos sila ng mga tropa para hulihin siya. Agad na inatake ni Zog ang mga sundalong gustong kunin si Astro, ngunit pinili ni Astro na sumuko dahil wala na itong kabuluhan, at ayaw nang pahabain pa ang problema. Napaka-ambisyon ng Pangulo na palawigan ang kanyang posisyon. Pagkadating ni Astro, agad siyang dinala ng presidente sa research room. Sinubukan ni na Dr. Tenma at Dr. Elephant na harangan ang Pangulo mula sa paglipat ng asul na core. Ngunit ayaw niyang makinig sa kanila. Pagkatapos, ikinulong ni Dr. Tenma ang Pangulo sa isang glass cage at pinapayagan ng Astro na maging malaya. Inutusan ng galit na Pangulo ang kanyang mga tauhan na arestuhin sina Dr. Tenma at Dr. Elephant sa mga kaso ng pagtataksil. Pagkatapos nito, kinuha ng Pangulo ang pulang core at inilagay ito sa isang robot na tinatawag na Digiper. Si Digiper na kakabangon lang ay sinipsip ang Pangulo sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinisipsip ng robot ang lahat ng bagay sa paligid nito at ginagawa itong sandata, at napakalaki na ngayon ng katawan nito. Sinubukan ni Astro na labanan si Digiper sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, ngunit ang kanyang apoy ay walang kahulugan kay Digiper. Sinubukan ni Astro na lumaban gamit ang kanyang pisikal na lakas at nagawang sampilan si Digiper ng madali. Isinagawa ang kanilang labanan sa gitna ng Metro City. Sa panahon ng labanan, ang pag-atake ni Digiper ay sumisira sa pinagmumula ng enerhiya ng Metro City, na nagpapawala ng enerhiya sa lumulutang na lungsod. Nawalan ng kuryente at nawala ang balanse ng lungsod. Unti-unting bumagsak ang lungsod, dumiretso si Astro sa ilalim ng lungsod at saka pinigilan ang lungsod gamit ang kanyang rocket upang ligtas itong bumagsak. Matapos matagumpay na mapunta ang lungsod sa ibaba, nagpatuloy ang labanan. Nilabanan ni Astro si Digiper gamit ang kanyang mga kamay. Nahuli ni Digiper si Astro at inilagay siya sa kanyang pulang core, ngunit tumalsik sila. Nahulog si Astro sa isang gusali at nakilala ang kanyang ama, na nagsabi sa kanya kung ang pulang core ay sumanib sa asul na core, sila ay mawawasak ng magkasama. Nang marinig ang paliwanag na ito, nagkaroon ng ideya si Astro na pagsamahin ang kanyang core kay Digiper. Agad siyang lumipad diretso sa pulang core ng Digiper at pinagsanib ang kanilang mga core. Pagkatapos nito, nahulog ang Digiper, na nagresulta sa isang pagsabog ng enerhiya. Kahit na nawasak ang karamihan sa lungsod, nagpapasalamat ang mga taong bayan na nailigtas sila ni Astro. Hindi nagtagal, lumitaw ang Pangulo at agad na dinakip. Samantala, napahiga na lang sa lupa si Astro na nawalan ng lakas.
Labis ang lungkot ng lahat, pati na ang kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating si Zog, at hiniling ng ama ni Astro kay Zog na ibahagi ang ilan sa blue core na enerhiya sa kanyang katawan. Sumang-ayon si Zog kay Dr. Tenma, at sa lalong madaling panahon, maaaring mabuhay muli si Astro. Isa na ngayong bayani si Astro na hinahangaan ng lahat, at nakikilala din ni Korra ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa, dumating ang mga alien at nagpaputok ng mga laser mula sa mga mata nito. Nang makita iyon, naghahanda si Astro na labanan ng mga alien. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.